Hindi ibig sabihin na may pumayag ng bansa na tumanggap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay aaprubahan na ng International Criminal Court o ICC ang hiling ng kanilang kampo na interim release o pansamantalang kalayaan. Ito ang naging pahayag ni Assistant Counsel to ICC na si Attorney Cristina Conti. Hindi lang bansa ang pag-uusapan sa interim release. Hindi porket may pumayag na, palalayain na yan. Ang mas importante ay may batayan ba, may basis ba para palayain siya. Paliwanag ng abogado, may ilang bagay na tinitingnan ng ICC bago aprobahan ang ganitong klaseng request. Sa isang banda, meron ng basis na nakita yung ICC para ikulong siya. Kaya nga inisyo yung warrant of arrest. Dahil tingin nila, risk si Duterte. May 3 risk factors. Una, baka hindi na yan sisipot sa trial. Pangalawa, yung endangering the proceedings or intimidating victims or potential witnesses, napakalaki. And then pangatlo, yung possibility na magkaroon ng dagdag na krimen. Kaya kahit paaniya may nakausap na si Vice President Sara Duterte na bansa na handang tumanggap sa dating Pangulo, ay hindi agad-agad makakalabas si FPRRD sa ICC detention facility. Hindi bansa o host country lang ang factor dito. Marami pang ibang kailangang kumbinsihin, kumbaga. Pero kung Southeast Asia yung sabi niya, no, niisip ko nga to, there are only 2 other member countries or current member countries of the ICC in Southeast Asia. It's Timor-Leste and Cambodia. So it would be interesting kung anong magiging reaction nila. Kasi neither of these countries have expressed full support for the ICC. Ngayon ay wala pa ring tugon ang ICC kaugnay ng panibagong request ng kampo ni dating Pangulong Duterte na interim release. Bukod dito, nananatiling postpone pa rin ang nakatakda sanang muling pagharap ni former President Rodrigo Duterte sa mga hukom ng ICC sa The Hague, Netherlands. Jedne Racina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.